Magandang araw po ng Huwebes, linggo ng ating pagpapatuloy ng ating celebration sa ating Kristong Hari. The kingship of God, of Christ is continuous, hindi siya nung linggo lang. Amen? That is why we are so grateful that every day is a celebration of our King. Kung kayo po'y nanonood ng TV at makakakita kayo ng mga movies like King Arthur, no? Magi-glimpse niyo kung paano yung hari, di ba? No? While they are celebrating, lalo na pagka feasting, talaga makakita niyo yung saya, yung overwhelming joy of the people, overwhelming of peace, no? Yung pagkain, no? So dapat ganun din po parati yung ating pakiramdam. Amen? Because nung Sunday, we are celebrating the kingship of Christ, and until now, we are celebrating. Amen? And that is why, dapat tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagseselebra ng paghahari ng ating Kristong Hari. Amen? In this parable, yung pong maharlikang tao ay sinabihan niya yung kanyang mga slave o yung kanyang mga alipin. And some of them give them several minas, no? At dahil siya ay paalis, dahil nga po siya ay itatalaga na maging hari. Sa kanyang pag-alis, sa pagbigay niya ng mga minas sa kanyang mga alipin, mayroon siyang ibinili na itong mga minas nito, sabi niya, gawa kayo ng mga negosyo. Okay? So, as the story shorts, no, yung hari bumalik uli, no? Pinabilis ko na lang, ano. So, paalis siya, ngayon naman bumalik na siya. Ganon din kasi kabilis yung pagbasa natin sa Biblia. Para mapaikli natin yung istorya, sa pagbalik nitong maharlikang tao na to, sa pagbalik niya, hindi na siya maharlika. Amen? Siya na ay itinalagang hari. Now, yung mga alipin na binagyan niya ng mga minas, pinatawag niya itong mga to at sinabing, nasa na sila? At nung may isang lumapit at sinabi niya na, yung akin pong binigay niyo po sa aking 10 mina ay napalago ko po ng 10. Sabi niya, very good. Very good, alipin. Sapagkat naging tapat ka, so yung 10 mo, doblado. So 10 bibigyan uli kita ng 10. And then you will have authority over 10 cities. Now, you will realize na hari na siya rito, no? So, ibig sabihin, malawak na yung kanyang kaharian, right? Kaya nabigyan niya na yung tao na yon na binigyan ng mga pagkakataon na palaguin yung mina na pinigay sa kanila, nakita nitong hari, no? Bagong talagang hari, na meron tong kakayanan na mamuno ng 10 syudad. Amen? At yung isa naman, lumapit, gayon din, sabi niya, yung mina na binigay niya sa, napalago ko po ng 5. Then you will have 5 cities. Yung ikatlo, ito po yung problema, no? Sabi niya, medyo pa siya proud na yung kanyang mina na binigay sa kanya, tinago ko po sa panyo at sa takot ko po, hindi ko po siya nilagay sa negosyo, sa business. Sapagkat sabi niya, napakahigpit. Kayo po yung taong mahigpit eh. Natatakot po ako na baka mamaya, mainegosyo ko. Sa totoo lang sa negosyo, swertihan lang din naman eh. Di ba? Minsan, maganda takbo, wala. Minsan, wala. At kung maigsi ang PC mo, sasara mo na yung negosyo. And I think itong guy na to, yung sa pangatlo, tinago na lang niya to be safe. Para pagbalik ng hari, o yung maharlika na yun na naging hari, may maipakita pa rin siya na, eto pa rin po yung mina na ibinigay niya sa akin. But because of his arrogance, no, nagalit sa kanya yung hari. Sabi niya, bakit hindi mo nilagay sa bangko? Di sana kahit papano, tumubo yung pera. No?
So dito po makikita natin that even in this world, no, even in our Christian life, God gave us something. Isang gift. At yung kaloob na yan, na binigay sa atin ng Diyos, meron pong kalakip niya na responsibilidad. Sapagkat, ang kaloob na yun ay katulad din tong talinghaga na to na sinasabi ni Kristo, na kung saan, kung hindi natin palalaguin yung ating kaloob na yon na binigay ng Diyos sa atin, ay hindi po ito magiging uusbong o mananatili siyang kaloob lang. Tandaan natin, hindi ito, ang talinghagang ito ay hindi para sabihin ko ano yung tama lamang, bagkus pati yung mali. Because yung tama, dahil ginawa nung 2 o nung 10, yung kanilang utos na palaguin yung kanilang mga mina, at yung mali, ayun nga, yung hindi niya ginawa, yung kanyang dapat gawin. Kaya ang tanong ko ngayon sa atin, bilang mga Kristiyano, kamusta na ba yung binigay ng Diyos sa atin? 1986 ako nung ma-born again eh. I started from Word for the Word sa Rizal Theater that time. Tama ba ako? Rizal Theater. Tapos, nagkahiwalay kami nung grupo na yon. Napunta ako sabi ko, subukan ko sa Bread of Life. Punta ako ng Bread of Life, no? Tapos, dahil kasagsagan din ng GIL noon, punta rin ako ng GIL. Until such time, I told the Lord, kasi mayroong isang pastor, nagtanong, sabi niya, kapag isa kang Kristiyano, mas mabuti na kung gusto mong lumago, ipanalangin mo sa Diyos kung saan ka lalago. Kailangan magkaroon ka ng isang tahanan kung doon ka lamang manatili, doon ka kakain, doon ka iinom, mananatili. Until na-meet ko si Nelia, kasi kapitbahay ko lang siya. Taga CLF pala siya. So, nung ma-meet ko siya, he introduced the Christian life that time. At ako'y umaatin na ng Bible study noon. Parang, I don't know kung Rohin na eh. Rohin na yun that time eh. Pero si Nelia kasi, kahit dalaga pa yan, talagang wala nang ginawa yan kundi mag-preach lang. Simbahan, bahay, trabaho lang yan. Simbahan, bahay, trabaho. Wala nang ibang activities yan. Doon ako po nabuksan ng liwanag yun. Kaisipan ko na, sige nga, sabi ko, pwede ko bang magsimba dyan sa Christian Life Fellowship? So nagsimba ako noong 1986, and during the service, I felt the Spirit of God na telling me, ito yung tahanan na hinihiling mo. For you to grow in this church. Kaya 1986, I remember that time na ang unang-unang naging ministry ko, I involved myself in youth ministry. Dahil napaka-timid ko, napaka-mahiyain masyado. So, sa youth, na-expose ako sa street ministry. Nung ma-expose ako, isa sa mga experience ko, kay Deacon Ben Salvian that time, is pinagsalita niya ako doon sa beep namin na mula dito sa Evangelista hanggang Manila, magpipreach ka. Ako po ay takot na takot. Kumbaga sa nanlalamig dahil first time ko magpipreach sa jeep, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang isa lang bilin Deacon Ben, and then ask the Holy Spirit to give you the strength and the knowledge in order to give you the courage to preach the gospel. Ganun na nga po ang nangyari. So matotal po, eto na po ako ngayon, nagindi ko na. At 1986, just imagine, nasa 38 na po ako dito sa ating simbahan. Amen. Ang tanong ko sa sarili ko, ano bang ginawa ko dun sa kaloob ng Diyos? Ito po, naglalakas loob po ako ngayong tumayo sa inyong harapan because I wanted that the gift of God that is given to me, mapalago ko pa siya. No. Because the moment we put that gift into cloth, ginawa natin siyang idol. Yung idleness is a rejection of God's and His kingdom. Para bang nandoon ka nga nasa tahanan ka nga niya, pero hindi ka kumikilos. And that's idleness. And God did not hindi ginawa ng Diyos yun, na ikaw nasa kanyang tahanan para wala kang gawin.
Every one of us has a gift that need to be served for other people. Sapagkat yung kaloob na yan, hindi yan para sa atin, ang kaloob na binigay ng Diyos ay para sa iba. Upang paglingkuran natin siya, yung unong utos, mahalin ng Diyos, at paglingkuran ng ating kapwa, ang ikalawang utos. Because in this world, in our world of Christianity, no, God did not give us salvation just for our own sake alone, but for the sake of other people. And that is to preach the gospel and tell them that God loves them so much. Sa istorya po nitong talinghaga, makikita po natin dito na sa pagbalik ng hari, no, sa pagiging maharlika niya, ay nagbigay siya ng gantimpala. Nawa sana nasa tayong nakikinig, lalo na sa mga nasa live stream ngayon, isipin natin, kamusta na ba yung aking kaloob na binigay ng Diyos? I end up with the scripture in Romans 12:6, sabi niya, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan ng Diyos. In Ephesians 2:10, sabi niya, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa upang gawin natin. And in 1 Peter 4:10, dapat natin gamitin ang kaloob upang maglingkod sa iba bilang mga tapat at katiwala ng biyaya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa kanyang ikalawang pagbalik, naway masabi sa atin ng ating Panginoon, mabuting alipin, dahil naging tapat ka, pumasok ka sa aking kaharian.